Magandang gabi mga kahoror. Ako si Boyet. Lumaki ako sa Maynila at matagal na akong nakatira rito. Pero may isang pangyayari noong kabataan ko na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Hindi ito basta kwento ng pamahiin o haka-haka, kundi isang karanasang nag-ugat sa isang lumang bahay sa Quiapo. Sa mismong gilid ng isang makipot na iskinita na malapit sa palengke at simbahan. Noong dekada 90, uso pa ang mga lumang bahay na yari sa kahoy at bato. May malalaking bintana at mga sahig na laging umuugong kapag tinatapakan. Isa sa mga bahay na ito ay pagmamay-ari ng malayong kamag-anak ng nanay ko. Matagal na itong nakatiwangwang. Halos walang nakatira dahil sabi nila ay may mabigat na enerhiya at mga kababalaghang nangyayari rito. Dahil sa hirap ng buhay noon, Boss Pao, napilitan kaming tumira pansamantala sa bahay na iyon habang nag-aabang ng lilipatang apartment. Sa unang mga araw, para lang siyang normal na lumang bahay. Makaluma ang amoy alikabok at lumang kahoy. At may mga parte ng bubong na tumutulo kapag umuulan. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, unti-unting lumilitaw ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Ang unang gabi, mga 12:00 ng hating gabi, nagising ako sa tunog ng mga yapak mula sa itaas ng bahay. Ang problema, walang kwarto sa itaas dahil bodega lang iyon at matagal nang nakasara. Ramdam ko ang bigat ng mga hakbang. Dahan-dahan iyong naglalakad, paikot-ikot. Tapos biglang titigil. Pagkatapos ng ilang minuto, maririnig ko na naman parang may nagmamasid mula sa itaas. Sumunod na gabi, Boss Pao, habang nakahiga ako, naramdaman ko ang malamig na hangin kahit nakasarado ang mga bintana. Sa gilid ng aking mata, may dumaan na anino. Mabilis iyon, parang nagmamadali. Sinundan ko ng tingin, ngunit wala akong nakita. Nang bumalik ako sa pagkakahiga, sa salamin na nasa tapat ng kama ko ay sumilip ang muka ng isang matandang babae. Maputla iyon, mahaba ang buhok at tila galit ang mga mata. Pagkakapa ko sa ilaw, nawala agad ang imahe, pero nanatili ang amoy ng bulok at lumang kandila sa paligid. Hindi nagtagal, nagsimula ring makialam ang mga nilalang sa mga gamit sa bahay. Ang mga plato sa kusina biglang babagsak sa sahig nang sabay-sabay kahit wala namang tao. Ang mga pinto kusa na lang bumubukas at sumasara ng malakas. May mga sandali na parang may humihila sa mga kumot habang natutulog ako. At minsan naman, nagising ako dahil ramdam kong may nakaupo sa gilid ng kama ko. Nang tumingin ako, may bakas ng lumang palda na nakalaylay sa gilid. Ngunit walang katawang nakikita.
Isang gabi, habang naglalakad ako sa makipot na pasilyo papuntang kusina, napansin kong bukas ang isang pinto na dati namang nakakandado. Ang lumang silid na iyon sa dulo ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit at sa pag-usli ng liwanag ng buwan, nakita ko ang loob nito. May lumang baul, Boss Pao, mga sirang upuan at isang malaking aparador. Pero ang pinaka nakakakilabot, sa salamin ng aparador, malinaw kong nakita ang refleksyon ng isang babaeng nakaupo sa upuan. Nakatingin iyon diretso sa akin. Kahit wala namang nakaupo doon sa aktwal na silid. Dahan-dahan siyang tumayo at sa mismong salamin, nakita kong lumapit siya palapit sa akin. Agad kong isinara ang pinto at tumakbo papalayo. Nanginginig ang tuhod ko, Boss Pao. Habang tumatagal, parang nagiging buhay ang buong bahay. Ang sahig, tila laging may dumadaan. Ang mga dingding, laging may kumakalabog mula sa loob. At ang hagdanan, bawat hakbang ko pababa ay may kasunod na hakbang na hindi nakikita. Parang may sumusunod saan man akong magpunta. Ang pinakamabigat na gabi ay nang mag-isa ako sa sala. Bigla kong narinig ang mga tinig ng maraming tao. Nag-uusap iyon, nagbubulungan, parang may isang pagtitipon. Ngunit nang lumingon ako, wala ni isang tao, kundi mga aninong naglalakad sa paligid. Isa-isa silang lumapit sa akin. Mga hugis ng taong walang muka. At sa gitna nila ay isang babaeng nakaputi, may mahabang buhok at nakalutang sa sahig. Lumapit siya, Boss Pao, at naramdaman ko ang matinding bigat sa dibdib. Parang pinipigilan akong huminga. Ang mga mata niya ay wala, puro dilim lang, at ang bibig niya ay nakanganga na parang sumisigaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Nang makalipas ang ilang linggo, hindi na nakayanan ng pamilya ko. Lumipat kami agad, Boss Pao. Iniwan ang lahat ng gamit na naiwan sa lumang bahay. Ngunit hanggang ngayon, tuwing nadadaan ako sa Quiapo, lalo na sa bahagi ng Eskinita, malapit sa palengke, ramdam ko pa rin ang malamig na presensya. May mga gabi pa rin na parang sinusundan ako ng mga yapak sa likuran ko. At minsan, sa salamin ng jeep o kotse, nakikita ko sa likod ang parehong babaeng nakaputi. Nakatingin lamang, nakangiti ng malamig. At iyon ang kwento, Boss Pao, ng madilim na hiwaga ng lumang bahay sa Quiapo. Hindi ko alam kung sino siya, kung bakit naroon pa rin siya, at kung bakit hanggang ngayon ay dala ko ang bigat ng kanyang presensya. Pero isang bagay ang sigurado, hindi lahat ng bahay na iniwan ng panahon ay tahimik. May mga bahay na nananatiling buhay, hindi sa mga taong nakatira, kundi sa mga kaluluwang hindi kailanman umalis.